Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Our topic, complication ng diabetes. If you have high sugar and you are taking medication, nag-i-inject kayo ng insulin, o kaya may mga kilala kayo na mga diabetes, please paki-share this live for additional knowledge regarding your health condition. Marami sa atin, no, ang thinking natin, mataas ang sugar, I can take my medication. Ang medication ang magpapababa ng aking sugar. But think, when you go back to your doctor, bakit dinadagdagan ng gamot? Uy, Doc, once a day lang yan ah. Bakit nadagdagan? No? So, naging twice a day. So, hindi nyo papansinin. Hayaan nyo lang, twice a day lang naman eh. So, pagkakain nyo sa umaga, pagkakain sa gabi, iinom ng gamot sa diabetes. Pero, hindi nyo binago ang inyong lifestyle. Kain dito, kain dyan, hindi gutom, kumakain, party doon, party dyan. No? Sweet tooth ang dahilan. I know. If you are diabetic, you can be called as an addict of sugar. Ouch. Yes. No? You crave for sweets. Aba, hindi biro yan. Lalong-lalo na, yung isang gamot per day, naging apat. Apat na gamot. Tapos hindi pa rin ako control, tusok-tusok insulin. Ako, yan yung nagkakaroon na ng complication. Actually, sa start pa lang, if you have uncontrolled sugar, meron na tayong makikitang complication if ever. Okay? And sa start na na-diagnose kayo na diabetic kayo or pre-diabetes, pag hinayaan yung mataas palagi ang sugar niyo, there will be damages na matatanggap ang inyong katawan. Hindi lang sa mata, sa ugat, okay? Sa nerve. Ako po, isa-isayin natin ang complication. Okay? Number 1, yung blindness. Ang nangyayari sa atin, lumalabo ang mata, nagkakaroon ng problema sa mata. And eventually, mabubulag tayo. Ito yung tinatawag na diabetic retinopathy. Kaya, very important ang eyesight natin. Ayaw nyo magkaroon ng blindness, ayaw nyo magkaroon ng malabong paningin, please, if you have high sugar, control it. Paano natin ko control? Ito na. Ang hirap i-control, no? Pero, pansinin ninyo. Bakit uncontrolled ang sugar ninyo? It's because of sugary food, sugar drinks. Yung mga craves for sweets, ayan na yan. Kaya hindi ko maintindihan, bakit tayo kakain ng mga dessert, mga matatamis, kung tayo ay matataas ang asukal sa dugo. Diba? Dapat tinitigilan na natin kumain ng mga matatamis. Okay, so natigilan nyo na yung matatamis na pagkain. Pero ang problema, may mga pagkain na hindi matamis na nagpapataas ng ating asukal. Kaya, ini-invite ko kayong lahat, no, i-monitor ninyo ang sugar ninyo. Pagka na-monitor nyo yung sugar nyo, doon nyo malalaman na lahat ng kinakain ninyo pwedeng magpataas ng asukal sa atin. Okay? Ang monitoring, it's before meal, yung first meal ninyo bago kayo kumain ng unang pagkain ninyo, mag-check muna kayo ng sugar. Ang goal natin dyan is 100 mg per deciliter and below. Then yung second na monitoring should be dinner, after dinner, 2 hours after dinner. Ang goal naman natin sa sugar niyan is 125 mg per deciliter and below.
Okay? So, mag-check tayo ng sugar. Okay? Another complication. May patient ako, no? Coachy. Stroke patient. Diabetes. Ang question sa akin, Doc, bakit ako na-stroke? Nagmo-monitor ako ng BP, palaging normal. I have no maintenance sa blood pressure kasi hindi naman ako hypertensive. Bakit ako na-stroke? Okay. Ang case naman niya is diabetic. 22 years of having uncontrolled sugar, 4 years of injecting insulin. So sabi ko sa kanya, it's because of your diabetes. Ang complication ng diabetes is stroke. So kahit na normal pa noon ang inyong BP, pwedeng biglang tataas ang inyong blood pressure na pwedeng nyong ika-stroke. Okay? Yeah, please, control your sugar to prevent stroke. Isang complication po yan. Another complication would be heart attack. Okay? So, lahat ng mga may chest pain, mga irregularities ang heart rate, may mga arrhythmia, please, magpa-clearance kayo sa cardio. Lalong-lalo na sa mga diabetic. If you are experiencing chest pain or shortness of breath, kailangan nyo na po ng magpa-consult sa cardiologist ninyo. Mag-ECG, 2D echo, or stress test, aalamin natin kung may problem sa puso. Kasi isang komplikasyon ng uncontrolled sugar will be heart attack. Kaya nga, ang alam lang natin is diabetic ako. Meron akong gamot sa aking sakit. So, hindi nyo na iniisip na pwede palang may mga komplikasyon na magkakaroon. Pwede kayong atakihin sa puso. Kaya, please, if you are diabetic at hindi nakokontrol ang sugar ninyo, kailangan nyo pong magkaroon ng regular check-up para maiwasan ang heart attack. Lalong-lalo na kung may shortness of breath, may chest pain na, huwag nyo nang second day, kung first day pa lang, meron ng chest pain, ang problema sa mga Pinoy, obserbahan ko muna. Huwag nyo nang obserbahan. Please, consult your doctor. Delikado po yan, your trusted doctor. Okay? So, ano naman complication? Blindness, stroke, heart attack. Ito mga dumadami ang mga tao na meron nito. CKD. What is CKD? This is chronic kidney disease. So, most common cause of chronic kidney disease is diabetes. Uncontrolled sugar, minutely damaging your kidney. Wala kang mapapansin, pero pagdating ng decades, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, cumulative. Ibig sabihin na ipon-ipon ang mga minute damages sa ating kidney. So biglang, boom, ayan na. CKD4, CKD5. Nagkakagulatan na lang lahat ng tao na, bakit biglang CKD5? Okay? If you have uncontrolled sugar, yan ang culprit. Hindi lang sugar ha, pati hypertension can cause damage to your kidney. So if you have high sugar, control po ninyo. If you have hypertension, i-control ninyo. Yung iba, sinasabi, nakaka-damage daw ng gamot nakaka-damage ng kidney ang mga gamot, kaya hindi sila umiinom ng gamot. Ito naman sasabihin ko sa inyo. If you are not going to change your lifestyle, if you will still eat sugar food, processed food, or high fructose corn syrup, mga matatamis na yan, and you have diabetes, ang pagiging diabetes ninyo ang sisira sa inyong kidney. Kaya nga, ang mga doktor, wini-weigh in namin kung magbibigay ba kami ng gamot. Kaya magbibigay ako ng gamot if hindi makukuha sa lifestyle modification.
Sasabihin ko sa pasyente, huwag muna tayong inom ng gamot. We're going to change your lifestyle. Modify natin. Okay? Then after a month, or 2 months, or 3 months, ulitin natin itong laboratory. Kung same lang, walang pagbabago, or hindi bumaba, lalo pang tumaas, ibig sabihin, hindi siya nagbago ng lifestyle. Pag ganyan ang inyong attitude, magbibigay po ako ng gamot. Okay, ito naman ang disadvantage, no? Iinom tayo ng gamot, pero hindi pa rin natin babaguhin ang ating lifestyle. Baliwala din. Pansinin niyo. Inom kayo ng inom ng gamot, lifestyle nyo ganun pa rin. Sedentary, eating unhealthy food choices. Pansinin niyo yung laboratory nyo, hindi nag-i-improve. Lumalala pa rin. Kaya pagdating nyo sa doctor ninyo, magdadagdag ulit sila ng panibagong gamot. Yung isang gamot dati, na once a day, naging twice, na 3 times a day. Tapos, hindi pa rin nag-i-improve. Yung 1 tablet, nagiging 2 medication in 1 tablet. Imagine mo yan, dumadami. Kaya nga, sinasabi ko sa mga patient, kung ang gamot ninyo, dumadami, ibig sabihin, hindi kayo nag-i-improve. So, ano ang dapat ninyong gawin? Huwag niyong hayaan lang. Okay? Alamin ninyo, bakit tumataas to? Bakit hindi nakokontrol ng mga gamot? It's your lifestyle. Choices of food that you eat. Yes, kung kayo walang health condition, okay. Fine. You can eat, no? Yung iba sinasabi, in moderation. Konti-konti, pero lahat pwede mong kainin. Problem will, yung konti-konti na yan, yes, masusunod yan ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. Ang problem, after a month, 2 months, 3 months, yung moderation, nagiging madami na. Kaya napakahirap. Itong gawin ninyo sa moderation. Sa akin, kay Doc Bry, ang moderation, itong food na to, pwede nyo kainin, pero 2 or 3 times a week lang. Hindi araw-araw. Yan yung nasa quotient food list ng mga naglo-low carb. Huwag araw-araw, 2 or 3 times a week lang para hindi bumalik ang cravings ninyo. Yan ang problem sa mga diabetic, no? Yung cravings ang lakas. Cravings nila sa sweets, sa mga sugar, sa mga processed. Okay? Okay, so, ano pa mga complication? Yung kidney disease, no? Nako, ang hirap sa atin, no? Ang mangyayari niyan, pagka nagkaroon tayo ng CKD, hihintayin na lang natin yung end failure, no? Yung hindi na magfa-function ang kidney. Yung 15% and below, that's stage 5 ng CKD. Huwag nating hayaang umabot dito. Pag nakita natin mataas ng sugar ninyo, kailangan nyo nang may gawin kayo. Kung hindi, yun na. Yung health ninyo ang mako-compromise. Okay? So, blindness, stroke, heart attack, CKD, o amputation. Napuputulan po ng mga daliri sa paa, napuputulan ng paa. Okay? Pwedeng mangyari yan. Pagka nangyari yan, naputulan tayo ng paa or ng mga toes, di ba? Hindi na kayo nakakalakad. Lalong-lalo na pagka below the knee or above the knee. It's either may saklay kayo, problem, obese, so ang hirap magsaklay. Wheelchair ang gagawin ninyo. Pag wheelchair, hindi kayo nakakalayo, hindi kayo makakapasyal. Depression naman nangyayari sa inyo. So pagka nangyari yan, tuloy-tuloy din. Pag nade-depress, hihiga na lang, ayaw nang umupo, ayaw nang makipag-usap sa iba. And then, nagkakaroon ng mga bed sores sa matagalan na nakahiga, nakahilata. Bed sores, infection naman ng ano. So, from amputation, nagiging baldado na, nasa higaan or wheelchair. And eventually, umiiksi ang kanilang lifespan. So, prevent natin tong amputation. Paano? Control your sugar.
Ito, iba. Meron pang tinutusok-tusok ang mga paa. Pagka kayo nakakaramdam na ng ganyan, pa-check nyo na sugar niyo. Or, yung iba, very painful pagka inapak. Or, walang maramdaman pag inaapak. So, yan yung tinatawag na diabetic neuropathy. Nagkakasugat din. Hindi nyo alam. Okay? So, eto yung mga complications ng uncontrolled sugar. Akala nyo lang simple lang ang gamot, pero pag pinabayaan sa atin, no, very busy tayo sa trabaho, gusto natin kumita ng pera, pero hindi na natin iniisip ang mga sakit natin. Ang mahalaga lang, makabili tayo ng maintenance, inumin ang maintenance, kakainin ang gusto, in moderation daw, pero bakit tumataas ng tumataas ang inyong sugar? Tapos nagkakaroon na ng tumataas na yung creatinine, yung BUN, nagkakaroon na rin ng fatty liver, combination na ng mga health, mga lifestyle diseases. So, if you want to improve your sugar, mag-low carb kayo. Simple lang. Okay? So, paano yung simptomas ng mga diabetes? Yung iba, kain ng kain. Ihi ng ihi. Inom ng inom kasi nauuhaw. So, yan yung 3 major. Okay? Yung iba, nangangati ang katawan. Yung iba, may mga sugat na hindi naghihilom. Marami pang mga complications. Pero, definitely, para malaman natin kung tayo diabetic, magpa-laboratory na tayo. So, ang pinaka-importante is fasting blood sugar, FBS, at saka HbA1c. Itong dalawang to, no? So, paano natin malalaman? If you have HbA1c na 6.5% and above, plus FBS of 125 milligrams per deciliter, diabetes na kayo. Okay? So, warning yan. Hindi nyo lang, alam mo kaya dumadami ang mga nagkakaroon ng CKD, secondary to diabetes. Because ang thinking nila, kaya na ng gamot, kaya na ng mga medication nila na makontrol ang sugar. Tapos, hindi nila babaguhin ang mga lifestyle nila. Ang problem pa, mahal ang mga laboratory. So, hindi kayo magpapalaboratory. After 1 year, 2 years ulit sila nagpapalaboratory. Yun, nagkakagulatan na, ang tataas na. But, you can monitor your sugar by using glucometer. Screening siya, pero sa glucometer, pagka more than 200 milligrams per deciliter, ano na siyang diabetes. Kaya, need natin ng confirmatory. FBS, HbA1c. Kaya these are the complications that will really give compromise to your health. Okay? So, pagka na-stroke, heart attack, CKD, blindness, amputation, neuropathy, kasalanan niya ng diabetes. So, ano ang pinaka-the best na gagawin natin? Change your lifestyle. Lifestyle modification. So, tatanggalin natin ang mga sugar food, mga processed food, tanggalin natin. Mga pagkain na hindi matamis, pero nagpapataas ng sugar, tatanggalin natin. So, ito, ano to? Starchy foods. Okay? High processed foods, starchy foods. So, may mga bread, mga refined carbohydrates natin, tanggalin na natin. Then, you monitor your sugar. If still not improving, ibig sabihin, meron pa rin tayong nakakain na starchy foods, mga iniinom natin, tanggalin na natin. Akala natin healthy, nagkakagulat, pero yun ang nagpapataas pa rin ng sugar. Kaya sinasabi ko sa kanila, if you're diabetic, tanggalin na natin ang fructose, lactose, sucrose, and glucose. Kayang-kayang mabuhay, wala iyang sugar na yan. Kayang-kaya. If you have diabetes. Okay? Hindi ko naman sinasabing normal ang health ninyo, very healthy kayo, tatanggalin nyo na. It's up to you.
Okay? Eh, yung iba nga, may family members, ang kanilang mga ninuno, namatay sa diabetes dahil sa CKD, yung iba na putulan ng paa. So, expected ninyo, yung inyong dugo or yung mga susunod sa inyo, kung same lang lifestyle ng mga mother nyo, mga lola ninyo, mga auntie ninyo, mamamana nyo. So, cut the source. Anong source? Root problem, sugar, starchy food, high refined carbohydrates. So, tigilan na natin yan. Tingnan nyo, in 1 week, 2 weeks time, your sugar will improve. Alam ko, maraming hindi kaya to. Pagka naisip lang, tatanggalin ang tinapay, tatanggalin ang kanin, tatanggalin ang pasta or pansit, napapadilat na sila. Meron kang patient. Ko? Meron akong patient, yan yun. Diabetic, 22 years, nag-i-insulin, 4 years insulin na stroke. Dahil sa diabetes niya yun. So, nung nagpa-guide siya, nagpa-check up, tinanggal ko lahat ng mga starchy food, sugar drink. Nag-i-insulin to, natanggal ang insulin. Strict, clean, low carb. Sumunod siya, naniwala siya, and eto na ang resulta. Okay? Na-control ang sugar. Okay? Yung blood pressure na lang. No? So, stroke siya, hindi ko maintindihan kanyang sinasabi, then ngayon, nakaka-recover na siya. Kaya, ang importante dito, alam natin kung ano ang problem and alam natin masusolusyonan yan. Kaya sinasabi ko sa kanilang lahat ng mga problema may solusyon. Hanapin lang natin ang root cause. Pag nahanap natin ang root cause, isa-isa yan ma-address. Kaya nga, sa mga diabetes, huwag nyo nang paabutin yung complication na yan. Nakakaawa sa mga pasyente, nakakaawa din dun sa mga mahal natin sa buhay. Okay? It's very costly, napakamahal sa mga maintenance ninyo. Low carb, unti-unti natin tatanggalin ang maintenance. Bakit? Because nakakakita tayo ng improvement ng kanilang sugar, improvement ng kanilang blood pressure. Okay? So, tandaan ninyo, complication of diabetes can be reversed kung alam nyo lang ang root cause. Okay? So, isang paalala, diabetes can be reversed by changing your lifestyle. Proven na yan sa mga patient na na-redeem nila ang kanyang health. Okay? So, para lang po, etong lecture na to is for knowledge purposes. If you have health condition, please consult your trusted doctor or kung same lifestyle, much better do sa doctor na same as your lifestyle. Okay, so pwede po kayo magtanong, share this live na to, pero paalala lang po, may free health talk tayo and free consultation. Bring your laboratory result dito sa March 16, 11 a.m. at Cafe Agapita, Silang, Cavite. And also March 22, ano lang to, makadikit from south to north, 11 a.m., Cherry R&R Restaurant, Lakewood City, Sumacab Este, Cabanatuan City. Message lang, Low Carb Real Talk with Doc Brian Kuya Gibo for free registration. Libre po yan, ha? Ayan. Tingnan natin yung mga alam ko gusto nila maging healthy, hindi nila alam paano. Okay. Tingnan natin. Malrotated kidney, ibig sabihin yung nag-rotate sa maling pwesto. Okay? So kung anong advice ng doctor nyo, gawin ninyo na yan. Kasi pwedeng pagka malrotated, pwedeng may maipit. So yung daloy na mga blood dyan, may impinge. So pwede masira ang kidney ninyo.
Cholesterol, nag-cause po ba ng neuropathy? Hindi po. Ang cholesterol, yan yung foundation of our, anong tawag dito? Foundation ng ating sex hormones, yung mga cell membrane natin, no? Sa brain natin, kaya hindi siya nagkakos ng neuropathy. Ang nagkakos ng neuropathy, diabetes. Okay? Ayan. Oy, nagpa-fasting pa si Miss Ivory from Qatar. Pwede ba kumain ng 7 egg whites? Gym po kasi ako start. Well, basta makumpleto nyo yung protein ninyo, yes, mag-gym kayo. Ang recommended ko kasi 3 to 5 eggs, pero pwede po kayo more than, okay? As long as walang carbs. Low carbs kayo. Kasi kung high carbs, nako. Pwede rin pa ba white rice if mataas ang sugar? Hindi na. Alam niyo ang white rice, refined rice po yan. No? Kaya, na-out ko na po yan. Mapapansin ninyo eh. Pagka nag-monitor kayo ng sugar, if you still eat white rice or brown, pwedeng tumaas pa rin ang sugar ninyo. Kaya, makikita ninyo yung difference pagka nag-low carb po tayo. And if you're going to do the low carb, please, mag-baseline laboratory muna kayo. Consult your trusted doctor or a physician that is nag-a-advocate ng low carb. Okay. Doc, mataas ang AST, so that's liver function test. Pero normal ang ALT. Anong ibig sabihin? Palagi naman ako nag-workout. O, tandaan po ninyo ha, hindi po sa workout ang pagiging healthy. Ang healthy ng katawan natin, 20% from exercise or workout, 20%. 80% will come from your nutrition. Kaya kung gusto niyo maging healthy, prioritize your nutrition. Dati na ako obese, overweight. Akala ko mag-exercise lang ako, magiging healthy ako. No, hindi ako naging healthy. Maglulus ako ng 1 kilo, magigain ulit ng 1 kilo. Nung nag-prioritize ako ng nutrition, dun na nabago ang aking health. Okay? So, ano pa rin, kailangan pa rin natin exercise or workout. Pero tandaan niyo, 20% from workout, 80% from nutrition ang pagiging healthy ng ating katawan. No audio daw. Okay. May no audio ba sa TikTok? No audio ba? Okay. Hey, yes! Shout out to obese friend. Okay. Hello sa inyo. Good evening, Doc. Normal po ang kidney at bladder ko, pero 274 yung CREA ko. Paano naging normal ang kidney kung ang CREA nyo is 274? Okay, so need natin alamin pa yung urinalysis, kung may protein ba ang ihi ninyo, if you are anemic na. So, please consult for proper interpretation of your laboratory. Okay. Ayan. Doc, ketones plus 1. Ay, very good yan. Pagka may ketones plus 1. Ibig sabihin, nag-a-adapt na kayo sa low carb. Okay? Paano natin i-use that ketones? Exercise and hydration. Pwede ba magkaroon ng UTI kahit na naka-low carb? Tandaan po ninyo, low carber tayo, hindi tayo immortal. Urinary tract infection is an infection. Pwede pa rin tayo magkaroon ng infection. Okay? So, pwede pa rin tayo magkaubo, sipon. Pwede pa rin, no? Hindi tayo immortal. Okay. So, ang mangyayari dyan, consult pa, kasi antibiotic lang ang treatment dyan sa UTI. Problema ko po, malapot ang aking dugo. Paano po magandang gawin? So, usually, no, paano nyo nalalaman malapot ang dugo?
Usually, nakikita natin sa CBC. Pag ang hematocrit ninyo is elevated, malapot ang dugo ninyo. So, anong kailangan? Hydration. Drink your water, drink your electrolytes. Tigilan nyo muna ang coffee, tea, cocoa, or any concentrated fluids. Focus kayo sa colorless fluids. So, ano yun? Water, plain water. And, of course, electrolytes. Kailangan din natin yan. Okay? Ako po, ihi at kati ng katawan at naapektuhan na po mata ko, labo na po. O, yan. So, nararamdaman nyo na yung complication ng diabetes. Ihi ng ihi, tapos nangangati ang katawan. Yes, isa rin yan ng simptomas na mataas ang sugar. Okay? Malayo daw ang clinic ko. Well, we can do online. Alam nyo, basta't gusto, may paraan. 9 months low carb na po ako. Okay lang po ba mag-take ng gluta capsule? Okay, no? Anong purpose ng gluta? Hindi pa pampaputi yan. Yung iba naman, dahil sa liver. Okay? You can eat nutritious foods, real foods, na mag-i-improve pa rin naman ang inyong liver. Okay? Yun yun. Yung iba kasi nagte-take ng gluta capsule dahil gustong pumuti. Kailangan natin ng araw. So, useless ang gluta kung magpapaaraw tayo. Alam niyo yung araw? Free melatonin. Kaya kung nahihirapan kayo matulog, yan ang free melatonin natin. Paaraw po tayo. Okay? Ayan. Pagka ang glucometer ay millimole per liter, ang goal natin should be, wala pang kain sa umaga is 5.6 millimole per liter and below. Pagka sa gabi naman, 2 hours after meal, 6.9 millimole per liter. Okay. Pag high blood pressure, yes. Lifestyle modification pa rin. Pababain natin ang blood pressure. Okay, tandaan po ninyo, if you have health condition na may diabetes, hypertension, fatty liver, gouty arthritis, nutrition will be the priority. Pero, you need to combine nutrition, exercise, fasting, rest, fluids. Kailangan to lahat. Hindi pwedeng nutrition lang. Pababayaan nyo na yung fluids ninyo. Pababayaan nyo na yung rest ninyo. Hindi kayo matutulog na maaga. Tapos hindi kayo nagpa-fasting. Hindi rin kayo nag-exercise. Sayang. Yung iba, it will not improve din. It will improve pero hindi ganon ka-improvement. Okay? Kailangan combination ng lahat ng discipline natin. Okay, dialysis patient po ako. Gagaling pa po ba ako? 30 years old. Okay. There is a study, no? Although hindi dito sa Pinas, sa abroad, that there is a 0.2% up to 8% na mga nagda-dialysis that they will recover if you will change your lifestyle. Okay? There is 0.2 to 8% meron. Kasi, ang problem sa mga nagda-dialysis, thinking nila, pagka nagda-dialysis na, pwede na nilang kainin itong mga unhealthy foods, yung mga junk foods. No. Dapat, lifestyle change na rin kahit na nagda-dialysis kayo. Huwag na kayong kumain ng mga instant. Huwag na kayong kumain ng mga junk, mga processed, mga sugar. Kailangan puro healthy foods na. Kasi para mag-improve ang inyong kidney, hindi lang kidney, ang puso ninyo, ang liver ninyo, buong katawan ninyo, para mag-improve, you need to eat real foods, nutrient dense. Hindi po yung processed food. Kaya kung ang tanong nyo, pag nagda-dialysis, kung nag-i-improve, yes. Bakit? Meron po nagda-dialysis na 3 times a week, naging twice a week. Hindi ba nag-improve yon? Improve yon.
Kung gagaling pa siya sa 100%, syempre hindi na. Kasi damage na yung kidney mo. Pero ang maganda dito is nag-i-improve na pwedeng mabawasan ang dosage ng dialysis. Yun ang pinaka-importante. Okay? Kaya habang may buhay tayo, lahat yan may pag-asa, may mga suliranin, problema, may mga solusyon to. Shirataki rice. If you are taking shirataki rice, out po sa mga diabetic. Okay? Yung dry shirataki. Pag wet shirataki, pwede po. Ano pong gamot sa allergic rhinitis? Masakit sa ulo. Yes, minsan nagbabarang ilong. So, at the word itself, allergic. So, anong cause niyan? Allergen. So, if food, tanggalin natin ang nuts, tanggalin natin ang seafoods. Pero ang most common cause ng common food na nagkokos ng allergy, processed food. So, ano mga to? Alam nyo na, mga instant. Yan. Number 1 yan. Ngayon, kung sa pagkain, na-address nyo na, na-correct nyo na, and still, bakit meron pa rin akong allergic rhinitis? Tingnan nyo na yung environment ninyo. Kung ang environment ninyo ay may mga construction, maalikabok, puro carpet, no? Ayusin nyo na. Alright? Yan. Pero okay lang ba brown rice sa diabetes or kailangan wala po rice? Kaya po, ina-advise ko po kayong lahat, no? If you are diabetic, try to do the low carb. Kung ang inyong ginagawa ay hindi nag-i-improve ang inyong health condition, why not try this? Malay nyo. Ang dami kong mga patient, no? Nagugulat sila. First time in years or in decades na nakakita sila ng normal na sugar. First time. First time sila na nakita na binawasan ang kanilang insulin. No? Nakakatuwa. Okay? Ayan. Paano po ako galing gestational diabetes, nagtuloy po sa diabetes? Ayun. Kadalasan, no, pag nagbubuntis, ang hilig natin sa mga misis natin dyan, no? Ang hilig sa sugar, milk tea, iced tea, no? Mga matatamis na inumin. Kaya nagkakaroon ng gestational diabetes. Pero once na isilang na yung supling, nagno-normalize. But yung iba, nagtutuloy-tuloy na sa pagiging diabetes. So, paano natin na-address yan? Cut those sugary food. Cut mo talaga. Wag na yung unti-unti. Wag na yung in moderation. Yung pakunti-konti, wag. Tigil nyo yan. Tingnan nyo. Mag-i-improve ang sugar nyo. Makagugulat kayo. Okay? Pero syempre, kailangan nyo ng consultation dyan. Ha? Hoy, 4.5 sa FBS. Oh, okay yan. Okay po yan, 4.5. Doc, sugat na di nagaling kaso hindi siya diabetes. Usually mga psoriasis, may mga wound na hindi gumagaling. Meron kaming pasyente, no? Psoriasis, hindi psoriasis. Meron siyang nagnanaknak na sugat sa legs. Pinag-strict low carb namin. In 1 month, natuyo ang sugat. Imagine mo, 2 years niyang iniinda yung sugat na yan sa legs. Kaya pagka natutulog sila, nababasa din ang kubra kama, yung kanilang kumot, dahil nagnanaknak yung kanyang sugat. Pero nung nag-low carb streak, natuyo agad siya. Diba? Nakakatuwa talaga. Okay. Mataas po SGPT, 3 times the normal. Ano pong pwedeng ma-advise niyo po? Anong gagawin para bumaba? Out niyo po ang mga fruits, only strawberry and avocado. Lahat ng processed food, lahat ng mga sugar food, sugar drink, tanggalin po ninyo. And syempre, tigil niyo ang alak.
Okay? Then after, mag-strict low carb po kayo. After 3 months, paulit ninyo ang SGPT. Gugulat kayo, magno-normal mga yan. Yes, pwede po ang low carb sa mga may cancer. Because ang fuel ng cancer is sugar. Mas maganda talaga mag-strict low carb po tayo if you have health condition like cancer. Ano pa? Ayan. Basta tandaan ninyo ha, kung etong ginagawa ninyong pag-inom ng gamot, hindi nag-i-improve ang inyong sakit, kailangan nyo na magbago ng thinking, way of thinking. Baka merong mas pwedeng mag-improve ang health by doing something. Try nyo, low carb. O yan. DKA. Ako. We have patient, no? I think sa Kuwait yat. Ibang bansa, Middle East. 5 times na DKA to. Okay? 5 times. Ang pang-fifth niya, 1 week after yung 4th DKA niya, na DKA ulit siya. Oh, hindi to low carber ha, high carber po ito. Nag-i-insulin 4 times a day. Pinauwi siya ng kanyang company, ng mga amo niya, pinauwi, magpagaling muna daw. Pinuntahan nila ako from Nueva Ecija yata to, or Vizcaya, sa norte. Pinuntahan ako, then tinuro ko ang low carb sa kanila. Nagpa-guide sa amin. Kasama ko si Kuya Gibo dyan. Okay? Ginawa kong twice a day na lang ang insulin. Napakahirap i-monitor pagka 4 times a day. So sabi ko, twice a day natin tong insulin. Then, tuwang-tuwa yung pasyente, pati yung asawa niya. Bakit? Unti-unti, bumababa ang sugar niya. Unti-unti, binababa ang insulin. Doon siya nakaranas ng napakalakas na energy and hindi siya nakakaranas ng symptoms of hypoglycemia kahit mababa na ang sugar niya. Eventually, ang pinakamababa niyang insulin is 2-0. 2 sa umaga, wala na sa gabi. Kaya nag-improve. Pagka-monitored, guided, coach, or tinuruan properly, gaganda ang inyong resulta. Okay? Ayan. Diabetic ako. Okay po ba oatmeal sa umaga? Brown rice palagi. Nagkakaroon ng fungal infection kahit take na gamit. Okay. Out po ang oats, no? Pagka-diabetic po, talagang tinatanggal ko yung mga starchy foods, no? High carbs. Brown rice is carbs pa rin. If you want to improve your sugar or your diabetes, ma-reverse natin. Tinatanggal ko talaga yan. You will do low carb. Ang inyong carbohydrates will be vegetable. Okay? And mag-i-improve naman talaga. Fungal infection, common yan sa mga diabetes. Ang mga diabetic, pwede po kayo magkaroon ng bacterial infection, viral infection, and fungal infection. Napaka-common dyan sa mga diabetic. Okay? Anong gamot sa kirot ng balakang? Magpapayat. Pagka overweight, kaya sumasakit ang balakang ninyo dahil overweight na po kayo. Supplements, I do not give supplements, no? Para sa joints and nerve, alam niyo ho, joints and nerve, hydration. Tanggalin ninyo mga inflammatory foods, it will improve your joints, it will improve your nerve. Supplement, nagbibigay lang ako kung underweight or may laboratory kayo na mababa ang mga vitamins or minerals. Saka lang ako nagbibigay naman. Then you focus more on the nutrient-dense foods. Okay? Ayan. Oh, thank you for sharing, ha? Pakishare. Ano po gagawin pag may fatty liver? Okay. If you are alcoholic, stop drinking alcohol. Lalo lang kayo madidehydrate dyan. Okay? And then, sasabihin sa akin, Doc, hindi ako manginginom. How come nagkaroon ako ng
fatty liver, moderate, ang taas-taas, 180. Yung iba, 400. Okay. Alam niyo po ba saan galing yung fatty liver ninyo kung hindi kayo alcoholic? Kakakain ng mga sugary foods, mga fructose, corn syrup, mga prutas. Ayan na, ayan na. Nakala natin healthy. Healthy naman siya, yes. The problem is, halos ang dami GMO na mga prutas. Genetically modified. Okay? So, kung may fatty liver tayo, stop eating all fruits except strawberry and avocado. Okay? Then, iwasan din natin mga sweetener. Kahit mga natural sweetener nga, pinapatigil ko. Okay? Yan. Anong ibig sabihin pag pinapawisan kilikili ng malamig, tas nanghihina po ako, ano kaya ibig sabihin na ito? Well, pwedeng electrolyte imbalance if you are doing the low carb ngayon lang, 1 week pa lang, or days pa lang, pwede po kayong manghihina. So, nadidehydrate din tayo. We need to sip these electrolytes. Importante po ang electrolytes. Why? When you lower your carbohydrates, you will excrete electrolytes. So, inilalabas ng katawan natin ang electrolytes kapag nilo-lower natin ang carbohydrates. Kaya understandable, if you are doing high carbs, if you're eating high carbohydrates, kaya tama lang naman sinasabi na low salt. Okay? Kasi nag-a-absorb ka ng salt. Kaya low salt. Pero kung naglo-low carb po kayo, tinanggal niyo ang mga carbohydrates, no? Or lowered your carbohydrates, you need salt. We need electrolytes. Kaya timpla-timpla na kayo pagka nag-start na kayo. Okay? Okay. Ano pa ba? Yan. Oh. Any supplement for kidney since bodybuilder po ako and I eat a lot of protein food. Actually, yung supplement ninyo, yung food, protein. You can do bodybuilding, no? Without mga supplement. Actually, creatine, you can take your supplements, creatine, pwede ito, but you need to drink yung water, yung hydration. Marami sa mga bodybuilders, sa mga athlete na lang, na hindi mahilig uminom ng tubig. Okay? Kaya nako-compromise yung kidney ninyo. Akala nila, ang nagkokos ng damage sa kanilang kidney, yung too much protein. No. Yung hydration din. Okay? Kaya, drink your electrolytes, drink your water. Okay? Iwas po kayo sa mga, pagka may bodybuilder, iwas kayo sa kape, tsaa. Okay? Nagkokos ng diuretics yan. Okay. Ayan. Good evening. Ano po kaya yung pakiramdam na mainit sa may balakang po parang sinisilihan? Ako, magpa-urinalysis po kayo, baka may urinary tract infection. 89 yung age. Taas yan, 89. Okay na po yan. Huwag nyo nang problemahin yan. Marami, 5, 8, 11, marami mga ganyan EGFR. Yan. Okay. Sa mga medication, like sa hypertension, you need to have a journal of your blood pressure. And para lang mag-change ng dosage, consult your trusted doctor. Doktor lang po ang mag-a-advise sa inyo yan. Ha? Wag po kayo. Hindi po kayo ang gagawa niyan. Pero kailangan meron kayong journal of your blood pressure. Imo-monitor nyo pa rin. Daily monitoring. Much preferred upon waking up and before going to sleep, you monitor your blood pressure. Triglyco is 166, needs SGOT 43. Ako,
Medyo mataas ang triglyceride. Ang ano natin sa triglyceride is 150. So please stop eating outside, mga processed food na nakakain ninyo. Eat real foods. Eat home cooked meal. Focus lang kayo sa lutong bahay. Okay? Okay, ang mga gamot natin, no, much better kung after meal. Pagka low carb sa CKD, consult po. Marami po tayong pag-uusapan pagka ganyan. Mas maganda is makausap. Kasi marami hindi nakakaintindi ng low carb. No? Ang gusto lang nila is mag-improve ang health. Pero kailangan ipaintindi natin na meron tayong gagawin. Yes, mahirap siya. Pero kung may goal tayo, kakayanin. Mag-a-adapt po tayo. Ha? Yes, sambong. Herbal medication yan para sa mga may urinary tract infection. Yes. Believe ako dyan. Naniniwala pa rin ako sa mga herbal. Okay. Ayun. HbA1c 7.6. Naku, taas pa. Mother. Okay. Ang goal natin sa HbA1c should be 5.6 and below. Okay? Yes, pwede po kayo mag-low carb. Ha? Need nyo lang ng consultation and if kailangan magpa-guide, magpa-guide. Pero consultation muna. Ayan. My husband, 5 years na naka-low carb, tapos okay naman ang lab result niya. Except yung uric niya, medyo mataas. Tapos, more than 20 days na masakit yung paa niya. Hydration. Tapos tigilan yung prutas. Hydrate. Kulang kayo sa tubig. Okay? Tandaan po natin, ang uric acid, 2/3 of uric acid from the blood, no, comes from our body. 1/3 of uric acid comes from the food we eat. So majority will come from our body. So paano natin nilalabas yan? Pinapababa. Kailangan dadaan siya sa kidney. Iniihi po yan. So kung hindi kayo properly hydrated, no, hindi lalabas yon. Kaya makikita nyo ng pagtaas. Kaya if there's no pain, joint pain, mataas ang uric acid, no need for medication. Pero if there's inflammatory symptoms, no, ayan, sumasakit, kailangan natin ng medication na dyan. Okay? Ayan. Paano gamutin ang fatty liver? Ayan, sabi ko na, ulitin ko, out lahat ng mga sugar food, processed food. Fruits, i-out nyo muna. Okay? Yan yung cause din yan. Kung hindi kayo umiinom. Okay. Pag 100, sugar, mataas pa rin po ba? Yan ang goal natin sa pagka hindi pa kumakain. 100 milligrams per deciliter and below. Pabalik-balik po UTI ko, Doc. Anong gagawin? Magpa-urine culture and sensitivity. Ibig sabihin, baka resistant na po ang antibiotic na iniinom ninyo. Kaya paulit-ulit. Recurrent UTI. Alam niyo recurrent, pabalik-balik na UTI, pwedeng mag-damage ng kidney ninyo yan. Okay? Ano pa? Yun. Doc, naglo-low carb ako, umiinom ako ng losartan. Kailangan po ng journal of your blood pressure. Make a journal for a month or 3 months. Then, dalhin nyo sa doctor nyo for consultation kung kailangan magbaba. May basis dapat tayo kung kailan tayo magbabawas ng medication. Pwede ang electrolytes kahit di naka-fasting. Yes po. Pwede naman. Yes. Huwag kayong mag-alala sa electrolytes. Anong recommended rice sa diabetic? Wala po. Hindi ako nagre-recommend. Mas mabilis na mag-improve or ma-reverse ang sugar, mataas na sugar sa diabetes kung tatanggalin natin itong mga high carbs.
Okay? Okay lang ba mag-low carb ang nagkikimo at nag-insulin? Yes, if it is guided and monitored. Huwag po kayo mag-solo or yung do-it-yourself na low carb kung meron kayong mga health condition. Much better to be guided and monitored. Okay? Ayan. So, ang importante sa ating lifestyle is that we can control yung mga nangyayari sa ating katawan by doing lifestyle modification. Hindi lang natin alam gagawin. Kaya we need to research more or consult para ma-explain. Alam mo, ang daming nagugulat. Paano nare-reverse to? Ito lang ginawa. Kung ang inyong sakit hindi nag-i-improve, try nyo mag-low carb. Try nyo. At baka ma-amaze kayo. Okay? With a right mindset. Kailangan natin ng mindset. Yung goal, dapat may goal kayo. Ano ang goal ninyo? Ma-control ang sugar. Mapababa ang sugar sa mga diabetic. Mabawasan ang mga gamot. Mabawasan ang insulin. Dapat may goal. Then, do proper low-carb nutrition. So, paano natin gagawin to? Magsaliksik, mag-research, or magpa-guide. Okay? Manood ng mga videos ng mga naglo-low carb. Go to a support group na pwedeng tumulong sa iyo. Then, ang nakakatuwa sa low carb, ang fasting will follow. Kaya doon sa mga nahihirapan mag-fasting, mag-low carb kayo. Napakadali ang fasting. Hindi na iniisip ang fasting sa low carb. Kusa ng darating yan. Okay? Then you do exercise. There will be transitioning phase sa low carb. Magka-transition kayo. There will be wasting phase dahil akala nila may sakit ka. Wasting phase. Nag-waste ang katawan mo. Then there will be also a recovery phase. It will take a year or 2 years to be the best version of yourself. Kaya nga, ang importante, start now. Mag-improve. Adapt and evolve. Be the best version of yourself. Ingat po kayo. Good night. Bye.